This video is going to be another stock chart analysis video and ito yung mga stocks na i-review ko for today. Kung meron kayong mga stocks na gustong mapag-usapan pero wala dito sa video na to, you can just comment down below and I'll review those stocks sa mga susunod na stock chart analysis videos. So, punta muna tayo sa PSEI para sa overall market conditions. From my previous stock chart analysis videos, na-mention ko doon na ang bias ko with regards to the PSEI is that it will revisit yung ating double bottom support, no? Around 6223 na level. So, ito yun, nire-represent siya ng blue na arrow. And nitong past Monday, so kahapon, August 11, tinatry mag-test ng PSEI na mag-breakout sa upper part ng trend line niya pero hindi niya yung nagawa and nagkaroon ng bentahan, and most likely the reason why is because nagkaroon ng bentahan sa karamihan ng mga big cap stocks, no, within the PSEI and kahit yung mga second liners, and that was because of the announcement ng PSEI rebalancing. So most likely may mga funds dyan, may mga institutional investors na nagbawas ng mga shares nila sa ibang companies, no, to give way to Plus para makabili sila ng Plus, since we all know that Plus is now part of the PSEI. So ngayong araw nagkaroon ng buying pressure. So nakita naman natin yan dito, August 12. Malaki yung volume, no, above average yung volume. Pero wala masyadong jump in terms of percentage. So hindi nga siya ulit nakaabot, no, sa above ng MA100. But this is somewhat a good sign na nagkaroon tayo ng buying volume when it comes to PSEI. Pero sa ngayon, nothing changes at it's still a possibility na mag-revisit tayo sa support na to. And gaya nga ng sabi ko sa mga previous stock chart analysis videos, magkakaroon ng optimism, no, pag nag-breakout siya dito sa trend line and mag-above siya sa lahat ng MAs. So kung hindi mangyari yun, it's most likely na i-revisit niya yung support, or pag nag-breakout siya dito at hindi niya malagpasan yung mga MAs, most likely ipapatuloy niya lang yung consolidation sa bottom part ng overall range niya. So dito siya magre-range inside this bigger box. So punta na tayo sa unang stock na i-review natin. So that's CPG. So sa CPG, I've talked about this stock several times, not just sa mga previous stock chart analysis videos ko, no, but also sa 24K to 1M na videos, because I traded this stock, no, several weeks ago and nakalabas ako dyan na may gains and dividends. And I decided to sell several days ago pa, no? Or even 2 weeks ago. So kung gusto nyong masubaybayan yung trading idea ko doon and why I entered and exited the stock, so you can watch my previous videos on the 24K to 1M. Pero ngayon, I'm going to revisit the stock and find out its key levels in the present time. So ngayon, yung CPG is currently sitting, no, sa MA100, which is a major support level. And I say this is a major support level because whenever stocks, no, lalo na yung mga stocks na nag-uptrend ng matagal, kapag below na siya sa mga structure supports niya, tapos MA100 na lang yung natitira na support niya, kapag nagbe-breakdown yun sa MA100, it's not a good sign unless magkaroon ng mabilis na recovery, no? So let's say mag-breakdown siya sa MA100 dito banda, tapos after a few days mabawi niya at tumaas lang din ulit, then that means negated or hindi matutuloy yung matagal na downtrend or matagal na consolidation. So in this case, lumalaban pa naman, no, yung MA100 dito sa CPG. And slightly nagko-close lang siya below the MA100, pero pag ganito, I'm still considering this as supporting. So kung titingnan kasi natin sa buong play ng CPG, so tanggalin ko yung MA20 tsaka yung MA50, no? So makikita nyo na yung MA100 nagsusupport talaga sa stock na to. So several times yan, no? Once around August last year and October last year, tapos November last year din. So ever since nung nag-support siya last year ng November, hindi na siya pumunta ulit ng MA100, no? And ngayon niya lang nire-revisit ulit yon. So ngayon, tingnan natin kung ano yung mga possible structure support ng CPG. So, clearly, nakikita natin as meron siyang swing low around June 23. So, of course, we're going to consider this as our S1, no? So, that's the low of 0.61. So, ito yung S1 niya. So, ibig sabihin pala nun, pag hindi na nag-support yung MA100, ito na yung last, no, na support niya before natin malalaman kung magbe-breakdown siya further. Pero, it's a possibility din na dito siya magkaroon ng bounce before siya magkaroon ng
ng recovery above the MA100, no? Pero kung hindi magsusupport yung 0.61 na level, medyo malalim yung possible na next support niya, no? So nakikita ko na ang very obvious na support niya is around 0.54 na. So ito yung masasabi kong S2 niya, no? So medyo malalim because a breakdown from this level, around 11%, no, nearly 12% drop pa siya. So, crucial na pala itong area ng CPG around 0.61 to 0.65 because gitna na yon ng MA100 and yung major support niya, no? So, ano yung possible resistance ng CPG? So, tanggalin ko ulit yung MA20 at MA50 para mas clear. So, meron ditong maliit na consolidation na nangyari. And yung consolidation na yun is 0.67. So, I might consider this as a minor resistance. But still, malapit kasi and obvious yung support na nangyari dyan. So, i-consider ko yan as R1. And meron tong previous resistance sa 0.75. So, multi-year high. And itong 0.74, no, 3 times siyang nagtetest dyan tapos hindi lumalagpas. So, pwede rin dyan. So, ibig sabihin, 0.74 to 0.75 yung R2. So, range siya. Anyway, 2 ticks lang naman yan. 0.74 and 0.75. So, this means, if ever na mag-breakdown nga yung CPG at tumama siya dito, kung hindi lalakas yung buying, pero hindi rin malakas yung selling, most likely dito lang siya gagalaw in between. Kasi nagkaka-neutral na galaw yung CPG. Pero, in the case na lumakas siya at mabutas niya yung R1, then it's a possibility na dito lang din siya ulit magkaroon ng consolidation, no? Pero mukhang mahihirapan ito makaabot ng R2 in the short term kung walang masyadong magandang sentiment because currently, no, there's a dividend play incoming. So, around September, no? Although, 1.44% lang. Gaya ng lagi kong sinasabi, no? It's still a possibility na magkaroon ng drop na around that amount or more than. So, pwede kasing pag nag-drop yung price because of the divs at saktong may sumama doon sa selling na yon na mga market players, di ba? Then, pwede mag-create ng domino effect. So, again, kung may nalalapit na X date, no, pwedeng hindi maging ganun kasing lakas yung buying pressure niya since people are expecting a drop coming soon. So, hindi nagiging sobrang lakas ng buying pressure, no? But of course, possibility pa rin yun. Sinasabi lang natin na mas mataas yung chance na hindi siya magkaroon ng buying pressure kung may papalapit na X date. And bukod pa sa mga structure resistances na to, nakaabang yung MA20 at MA50, no? So, sa CPG ngayon, unless walang positive sentiment na pumasok, then most likely it's either consolidation or i-revisit niya yung S1, no? And kung napanood nyo yung previous stock chart analysis ko sa ROCK, R-O-C-K, and dito sa CPG, no, nakikita ko din na it's possible na magkaroon siya ng head and shoulders na pattern. So, pwedeng ito yung left shoulder niya, no? Tapos, ito na kasi yung kanyang head. So, ibig sabihin, pwedeng dito mangyari, no? Yung right shoulder niya. So, ibig sabihin, yung CPG, pag dumiretso ng S1, magkakasupport siya dito. So, yung S1 na mismo yung magiging neckline, no, ng CPG. So, may confluence sa previous support niya dito, tapos magiging neckline support pa ng head and shoulders na pattern. And pag tumaas siya, tapos nag-resist yung 0.7475, then ina-achieve niya yung peak ng right shoulder. And pag nag-breakdown siya dun sa neckline, then most likely confirmed yung downtrend, no? So that means itong move ng CPG is somehow nagiging distributive pag hindi siya naka-breakout sa 0.75 soon. And pwede rin na hindi siya dito sa S1 mag-breakdown kasi ang pwedeng mangyari, makapag-create ito ng trend line, no, kung hindi siya mag-revisit ng S1. Pwedeng ganito yung mangyari. So, pag umakyat yung CPG, pero hindi niya nalagpasan yung 0.75, pwedeng ang maging confluence na support is yung trend line. Tapos yung R1 na resistance kasi magiging support din yan eventually pag nalagpasan. So, pag nag-resist dito sa 0.75, ang dapat bantayan na level is itong 0.67 tapos yung trend line. Kasi pag nag-breakdown dyan, no, mataas ang chance na may downward move talaga. Pero pag nirevisit niya muna yung S1, then yung S1 yung masasabi natin na neckline ng head and shoulders at dito natin babasehan kung magda-downtrend talaga yung stock. So, not a good look for CPG, no? So, consolidation or downtrend. So, dapat makalagpas na siya ng 0.75 soon. So, next up, AP. So, sa AP, I think na-cover ko rin to noon. Di ko lang sure kung bakit nawala yung mga lines. But anyway, revisit na lang natin at i-edit natin ulit yung mga bago niyang key levels. So, una muna, let's look at the S1. So, clearly, meron tayong support sa 39.05
na level, no, or 39. So, twice na siyang nag-support nung August 8 and August 11, tapos sa MA100 pa. So, of course, S1 natin yan, 39.05. And then, S2, meron tayong swing low dito around 38.50. So, pwede natin tong gawing S2. And since malapit siya, no, pwede rin natin makonsider na S1 sila actually parehas. Kasi malapit-lapit lang din naman. So, tanggalin na natin yung label dito na S1. And the next support after that is ito na, sa 35, no? So, ito pala yung S2 niya. Since wala nang MA sa ilalim, then most likely, structure support ang babasihan natin pag nag-breakdown pa siya sa MA100. And for the resistance, so, andito tayo sa 42.05. So, previous resistance yan. And nagkaroon din ng support. Tapos, kita naman natin na ilang beses siyang nag-resist, no? Kasabay ng MA20. So, ito yung ating R1, no? 42.05. And the R2 for this stock or the resistance 2 is this level. So, yung 44. And is this level, yung 44.75 and 44.50. So, range. Pero double top kasi yan. Kaya, gagawin lang natin itong R2. So, ibig sabihin for AP, kakasupport pa lang niya dito sa S1 na range and mukhang may buying pressure na pumasok, no? So, I think in a span of a few days, baka i-test niya itong 42.05 na resistance. Pag hindi niya nalagpasan yan, then most likely, babalik sa baba. And baka dito siya makahanap ng consolidation for a few days, no? Before siya mag-try mag-test kung kaya niya talagang i-break out or babalik lang siya ulit dito sa S1 niya. So, kung hindi ganun kalakas yung magiging buying pressure dito sa AP, nakikita ko siyang dito siya magkakaroon ng consolidation. And hindi malabo na mangyari kasi kung mapapansin nyo yung AP, madalas naman talaga siyang nagkakaroon ng consolidation, no, after ng significant breakout or breakdown niya. So, meron tayong range dito. Pagka-breakout niya, nagka-range din. Pagka-breakout, nagkaroon ulit ng range. And ganun din dito. Nung nag-breakdown siya sa range niya na yan, nag-create naman siya ng consolidation. And after ng breakdown ulit, may consolidation na naman dito. Tapos pagka-breakdown, may consolidation na naman sa ilalim, diba? So, nagkaroon kasi tayo ng breakdown last week, August 4. So, it's a possibility nga na magkaroon siya ng consolidation dito. And pwede siyang mag-breakdown sa below ng S1, no? At S2 yung pwede niyang revisit na next na support. Or kung mag-breakout siya sa R1, then it's a possibility na i-test niya itong 44.50 to 44.75, which is the 52-week high ng stock na to, no? So, okay siyang i-monitor kung kaya niyang lagpasan itong resistance niya sa double top na to. Because whenever 52-week high breakouts happen, tapos maganda yung takbo ng market, no, lalo na sa mga big cap stocks or mga first liners, then most likely nagtutuloy yung trend. So, sa ngayon, AP, nasa neutral lang tayo dyan. Mukhang magko-consolidate lang siya in the short term. So, next stock, STI. So, sa STI, sa medium term, meron siyang range sa area na to. And nagkaroon siya ng significant breakdown around second week of July. So, July 15 and 16, itong dalawang candles na to. And currently, no, after ng breakdown na yon, nagkakaroon siya ng consolidation around this area. And dito tayo magpa-focus ngayon. So, this is the current consolidation ng STI. And wala tayong masyadong masasabi, no, when it comes to the moving averages. Because clearly, no, zigzag siya tapos nagpe-penetrate tapos iba-iba yung galaw. Kasi nga, naging very volatile yung stock, no. Around June to first week of July, uptrend yung stock, no. Tapos sa loob ng 3-4 na araw, bumaba yung stock ng grabe. So, during this time kasi, uptrend siya sa short term, tapos kakagaling pa lang niya sa medium term na consolidation, pero in the long term, uptrend siya. So, nasira niya, no, yung movement ng MAs kasi sobrang nagbago yung price in a span of a few days. Kaya nagiging ganyan yung itsura ng MAs. So, sa ngayon, ang masasabi lang natin is that definitely it's in a short-term consolidation and yung kanyang MA100, which is for the long term, no, mukhang nagkakaroon siya ng long-term consolidation because sideways. And transitioning din siya into a medium-term consolidation or possibly even a medium-term downtrend. And since this is the upper part of the range, 1.48, yan yung ating resistance, of course. So, R1 yan. Pero very minor resistance kasi yung part pa lang ng range yan. But I think yung pinaka-importanting level nito is 1.52 to 1.54. So, ito yung R2 natin. So, bakit yan? Kung makikita nyo, sobrang daming interactions dito, no? May double top, triple top resistance, nag-breakout, tapos nagkaroon ng double bottom support around this area. Tapos, dito rin nagkaroon ng significant na breakdown, no? So, ibig sabihin,
significant price area yung 1.50 to 1.54. And since this is the bottom part of the range, yung 1.37, then of course, we're going to consider that as S1. At pag nag-breakdown siya dyan, then a possible support is 1.28 as our S2. So clearly, naging support kasi yan before eh. So S2 natin yan. Ngayon, on the bigger picture, pwede pa nating sabihin na S3. Itong around 1.18 level and 1.15. Kasi marami ding beses na nagkaroon siya ng support dito eh. So, kitang-kita nyo naman yan around November pa last year. So, 115 to 118 yung ating S3. So, yan yung major support of course sa STI. Pag yan nag-breakdown, tapos na talaga yung play. Because sa ngayon, the MAs are not looking good. Tapos, minor support lang yung S1 kasi maliit na range lang, no? So, pag nabasag yung S2, most likely ang punta niya S3. And pag nag-breakdown yung S3, most likely tapos na yung play kasi lahat ng MAs pababa na during that time, no? So, much like the example kanina, sa CPG, I also see a head and shoulders pattern forming sa STI, no? Mas malaki. So, ito siya. So, ito yung possible left shoulder, yun yung peak. Tapos, ito naman yung kanyang head. So, pag nirevisit niya yung S3 na support, then we can make this the right shoulder, no? So, dito banda. Ayan. So, ibig sabihin, pag nirevisit niya yung S3 na support from these prices, tapos tumaas siya ng 1.54, tapos hindi niya pa nabasag, then most likely fino-form niya nga, no? Yung head and shoulders na pattern. So, ibig sabihin, pag nag-breakdown pa siya dito sa 1.15, 1.18 level, then kino-consider niya talaga yung galaw ng head and shoulders na pattern. And pag nangyari yon, we can simply take the peak and look at the neckline. Tapos, yun yung ilalagay natin na percentage, no? Sa possible drop. So, medyo malalim kasi ang layo nung neck support niya, around 0.52 pa. Pero sa tingin ko, hindi naman yan dyan magda-drop ng agad-agad kung matuloy man yung pattern na yun. Kasi marami pa tong support eh. Around 0.77 and 1. But again, hindi nga magandang look, no? Na nag-create siya ng head and shoulders pattern tapos magbe-breakdown siya. So, definitely ayaw natin na mag-breakdown siya sa S3 kasi very bearish yung pattern na yun, no? Lalo na pag may malaking volume. So, in the event naman na dito siya makahanap ng support sa S2 tapos tumaas yung stock sa 1.54, no? Pwede pa rin natin makonsider yun as head and shoulders. So, ibig sabihin, yung mangyayari, dito natin ma-establish, no? Yung kanyang right shoulder. So, pag ganyan. So, definitely, kailangan makalagpas yung STI sa 1.54, no? Para ma-negate somehow yung head and shoulders na pattern. And even better, dapat above 170. So, mas magiging confident ako na hindi niya tinutuloy yung head and shoulders pattern na yon. Also, there's a trend line forming sa two key areas natin, yung S2 and S3. So, ibig sabihin, pag nag-resist siya sa 1.50 to 1.54 area, hindi na natin kailangan antayin, no? Yung breakdown pa niya sa S3. Kasi pag nag-breakdown siya dito sa trend line na to, pwedeng ayun na yung initial sign na tapos na yung play. So, again, basta malagpasan niya yung 1.54 at hindi na siya bumaba, manenegate yung head and shoulders na pattern. Pero, sa ngayon, masyado pa naman maaga, no, para masabi na head and shoulders pattern talaga to. So, let's see kung ano mangyari sa STI. So, short break lang muna sa stock chart analysis. So, I've mentioned this sa previous video ko. So, this channel has opened its platform sa channel membership, no? So, the level 1 membership tier for this channel is yung chart starters. So, that's 79 pesos per month, and yung perks na kasama doon is that you'll have badges next to your name in the comments and live chat, no? When I do my live videos in the future. Tapos, you have priority reply to comments. And also, as members, your stock chart analysis requests will be prioritized and you will have early access to those videos. And yung level 2 tier na membership is yung momentum tier, so that's 159 pesos per month. Yung mga perks nun is lahat ng kasama sa level 1 sa chart starters, and the added perk or benefit is that you'll have access to 24k to 1M pesos na challenge videos where I make a weekly update of the portfolio and I share my current stocks and my trades and yung mga inaabangan kong stocks for the week para i-trade. So balik na tayo ulit sa stock chart analysis video. So, dito sa nickel, meron ako mga previous drawings because I recently reviewed this stock, kaya kompleto dyan agad yung mga levels natin.
So, previously kasi, yung itsura ng nickel was that nagkakaroon siya ng consolidation between 2.26 to 2.47, 2.48 na area. And nag-breakdown siya nung August 1. So, ang nasabi ko doon, kung magkakaroon pa siya ng further na pagbaba or further selling, then most likely, ang pupuntahan niya is yung structure support niya sa S1. Pero hindi nangyari yon. And on the bullish side of things, sabi ko pag nag-breakout siya dito sa trend line, kailangan niyang magawa yon in order for it to somehow have a price rally or positive na move. So nag-breakout siya kahapon dito sa R2 resistance and then nagkaroon pa siya ng follow through kanina and hindi nag-resist yung 2.67 na resistance and nag-breakout siya doon. So, currently, the price is closed at 2.71. So, ibig sabihin, i-upgrade na natin itong R2 and this will become yung ating S1. Since nagkaroon na ng breakout, we will consider this as the support. And then, tatanggalin na natin yung previous resistance niya na range kasi nalagpasan niya na rin. So, we will now consider this area as our S2. Kasi dito siya nagkaroon ng support diba? So, S2 na yan. So, this part, I'd still consider this as R1 ngayon kasi andyan pa naman siya, malapit pa naman siya sa resistance na yan. And sa ngayon, meron tayong inaabangan na susunod na resistance sa 2.92. And then, nasabi ko rin sa previous na video na it's a possibility na magkakaroon siya ng psych resistance sa 3. Pero since may malapit na support sa 2.92 and naging previous support din siya around sa 2.98 na level, we can consider this range as R2 na ngayon. So, ibig sabihin sa nickel, pag nagpatuloy pa yung malakas na buying pressure na ginagawa niya, then from 2.71, it might test 2.92 to 3. Pero kung magkaroon na ito ng profit taking, pero may mga interested pa rin, then it's a possibility na dito siya magkaroon ng consolidation or somewhere around this area, So, pwede siyang mag-create ng flag na pattern. Pero pag lumakas yung selling, then most likely, i-revisit niya yung S1. Pero looking at the chart, mukhang strong support na nga itong S1, Kasi eventually, hahabol lahat ng MAs around this area. So, sobrang lakas na selling yung kailangan nito, Para mabasag tong S1 sa time na i-revisit niya to. At pag nangyaring nabasag yung S1, then it's a possibility na i-revisit niya yung trend line niya or dumiretso siya dito sa S2. Pero as long as walang malakas na selling, I see this as either consolidating or just revisiting yung S1. And pag sobrang lakas talaga ng buying pressure, then asahan natin na iti-test niya talaga yung 2.92 tapos 3. So, sa ngayon, looking good for nickel. So, let's see in the coming days, kung magkakaroon siya ng possible re-entry signal. Sa ngayon kasi medyo risky yung galaw kasi mataas na, Sa mga nakakuha dito sa consolidation, tapos hindi nag-cut, up na sila ng 18% and around this area, 28-30%, So, malakas talaga yung sign na magkakaroon ng profit taking around this area. So, pwedeng magkaroon ng resist dito sa 2.92 to 3. So, next up, ABG. So, sa ABG, I previously talked about this sa isa kong stock chart analysis video. And if you want to know more about yung history ng stock na to, kung bakit siya tumaas ng ganito since October last year, tapos ba't siya nagkaroon ng suspension, you can review that video, So, dito nagkaroon ako ng sobrang daming support na nilagay because I was expecting na magkakaroon ng drop dito sa ABG, Because nasuspend yung stock, Ang daming unclear na mga sentiment when it comes to it kasi may mga nag-back out sa backdoor listing, tapos may bagong papasok na shareholder, tapos sinasabi nila na yung tender offer price nga is below 3 pesos, around 2.55. So, ang nangyari, nung Friday, nag-ceiling siya, So, tumaas yung stock. So, na-lift pala yung suspension. And kasabay nung pag-lift ng suspension na yun, nagkaroon ng hype, nagkaroon ng rumors na, ayun nga, matutuloy daw pala yung backdoor pero sa ibang company naman. So, syempre, tumaas yung stock na yun. Nag 50% up siya and syempre, magaan lang tong stock na to kasi below 10 billion lang siya. So, considered as third to fourth liner, And after nung ceiling niya, nagkaroon lang din ng bentahan tapos nag-flooring, So, nag-up siya ng 50% tapos kahapon nag-drop ng 30%. So, clearly, very sentiment-driven and somewhat unpredictable yung stock. Kasi every time nagkakaroon ng disclosure or statement na maganda, tumataas. Tapos, nagkakaroon din ng bentahan agad-agad. And kanina nga, nagkaroon din ng bentahan. And if you're going to look kung saan siya nagkaroon ng support, dun sa S2 na plot ko,
So dito sa 19.92 na resistance na na-convert into a support. And kung mapapansin nyo rin, nung na-lift yung suspension, nag-low yung price towards 25 price area which is yung S1. So nag-act as support yung S1, tumaas yung stock, nagkaroon ng bentahan, tapos kanina nagkaroon ulit ng bentahan, nakahanap siya ng support near S2 along with your MA20. Tapos, nag-close pa siya near 25 price area, no? So, nag-close siya sa 24.90. So, somehow nag-act din as support yung S1. So, ngayon, very unpredictable. Pero, at least naka-establish na siya ng support dito sa S2. So, ngayon, since meron tayong 19.30 na low dito, ibababa ko lang din yung isa pang line at gagawin na natin range, no? Yung S2 natin. So, that's 19.30 and 19.92. So, ibig sabihin sa ABG, pag nagkaroon pa ng malakas na selling, then it's a possibility na i-revisit niya yung S2 na price. Pero hindi ibig sabihin nun na automatic magsusupport na ulit siya tapos babalik ulit dito sa S1, no? Hindi yun ganun. Hindi ibig sabihin na may ginawa siyang move before, uulitin niya lang ulit. So, sinasabi natin na dito siya magre-revisit ng support. So, inaasahan lang natin na dito siya magkakaroon ng protection sa price para bumaba, no? Hindi ibig sabihin nun tataas siya. So, pag na-revisit niya yung support na S2, it's a possibility na dito siya magkaroon ng consolidation before bumaba ulit yung stock tapos i-revisit naman yung S3, di ba? Pero on the upside naman, since meron na tayo ditong resistance sa 39.30 tapos 39, syempre i-consider na natin to as R1, di ba? Kasi wala naman ng ibang resistance surrounding this area. Tapos, tingin tayo towards the left kung saan yung possible na R2. So, ibig sabihin, ito pala yung sunod na R2 niya, no? So, that's around 46. So, R2. So, ibig sabihin, pag nalagpasan niya nga itong 40 na price area or yung 39.30, it's a possibility na kung malakas pa yung stock, abutin niya to, no? Pero very sentiment-driven itong stock. Kasi kakalift pa lang ng suspension tapos ang dami pang rumors at hype na nangyayari. So, kung meron kayo ng stock na to, nakapasok kayo recently, no, after the suspension, then yan yung mga important levels na dapat yung abangan. And kung may plan kayong pumasok sa stock na to na wala pa kayong hawak, then consider your trade decisions, no, very carefully kasi any second, any minute during the day pwedeng magkaroon ng bentahan sa stock na to. So, kung hindi mo kayang i-monitor ng talagang totok, then most probably, no, dapat iwasan mo na lang tong stock na to kasi kung bibili ka ng mataas na position dyan, tapos hindi mo kayang bantayan pag nagkaroon ng bentahan, then sigurado ipit ka. So, ganun talaga yung mga galaw, lalo na sa mga momentum at sentiment-driven na mga play, no. So, dapat doble ingat. Since marami na naman mga disclosures, no, hindi malabong mangyari na pwedeng masuspend yung stock or magkaroon ng trading halt. So, again, hindi ko kayo tinatakot, no, warning lang kasi madalas nangyayari yan sa mga stocks na ganito yung galaw. So, ito yung mga stocks talaga na trade at your own risk. So, next stock, LODE or LODE. So, I think na-cover ko din to before and na-mention ko dun na sa mga ganito nga na place, no, na galing sa ilalim tapos third liner o fourth liner na stock tapos biglang tumaas. Usually between 1 to 3 days na mamatay na yung galaw niyan eh. And yun nga yung nangyari dito. 2 days lang yung pagtaas tapos sa third day bumaba na siya, no. And ngayon nagkakaroon ng consolidation. So, of course, yung ating nakikitang support dito is yung 0.37 na price area. So, yan yung S1. So, ito yung possibly na S2 natin agad kasi meron siyang support dito sa 0.40 eh. So, ibig sabihin yan yung S1 natin sa 0.40. So, 0.40 yung S1 tapos yung S2 is 0.37. So, ibig sabihin yan, yung prices in between nito pwedeng mag-act din as support. And pag nag-breakdown yan dyan, then ang pwede mo na lang asahan na support is MA50 to MA100. Pero hindi ko rin sobrang aasahan yan kasi pag nag-breakdown pa to sa prices na to, sobrang taas yung chance na i-revisit niyang ulit yung previous base niya. And pagdating naman sa R1, so ito siya, kita naman natin na may swing high dyan. Yan yung ating unang resistance. And then 0.63 as our R2. And sa ngayon, in the short term, I can see that load is going into a channel. So ito siya, no? Pababa. So, ibig sabihin, para matest niya itong R2, kailangan niya munang lumabas dito sa channel niya, no? Above sa MA20 at sa channel niyang to para i-test yan. And even if nga mag-breakout siya dyan sa trend line or sa channel at sa mag-above siya ng MA20, hindi ibig sabihin na i-reach niya kaagad yung resistance na yan, no? Pwedeng mag-consolidate muna siya dito. Or pwedeng mag-fade out lang din at bumalik siya ulit sa ilalim. Pero sa ngayon, sa ginagawa niyang galaw, mukhang ang movement na gusto niyang gawin is i-revisit yung S1 support ulit
or even S2 kasi pasok pa rin yun sa trend line eh. So, ibig sabihin, pag dito siya bumaba, tapos nakahanap siya ng support, kailangan niya na talaga mag-breakout sa trend line, no? Above ng S1. Kasi pag hindi nangyari yun, most likely susundin niya lang talaga yung channel niya or possibly even drop agad towards the MA50 and MA100. So, ayun, mukhang usual lang na yung nangyari talaga na play, no? Na marami lang talagang nag-buy in sa rumors or sa hype. Tapos, eventually, nagkabentahan nung July 17. So, basically, 1 month nang nakalipas simula nung play na to and wala nang nangyayari. So, kung titingnan natin yung galaw ng load, halos ganun din, no? Previously. So, sa recent years niya naggalaw, no? Pag tumataas, a few days lang tapos bentahan ka agad. And minsan nga may isang araw lang tapos patay agad. So yung huli niyang maayos na galaw no, ang tagal na. So nung 2021 pa. So 4 years ago. Pero in the recent years, pag pinipitik siya, bumababa lang din ulit. So sa ngayon, magiging optimistic lang siguro ako pag nag-increase yung volume nito tapos nakalagpas siya ng 0.63. So, that would indicate na may play talaga at magkukontinue yung trend. Kasi yung mga areas na dito kung saan pwede siya mag-breakout, more on scalp trade lang yung nangyayari dyan, no? Yung nabibentahan siya kaagad pag nakakaabot siya ng specific na price levels, gaya ng mga resistances niya. So, pag nalagpasan niya yung mga resistances, maganda yung volume, malakas yung volume, nagkakaroon ng consolidation above the resistances, then dun ko lang siya possibly i-consider. Pero sa ngayon, no, parang ABG lang din to kung wala kayo at hindi nyo kayang mag-monitor tapos gusto nyo i-trade, mas magandang iwasan na lang din. So that ends the stock chart analysis video for today. So I'll just link dito sa screen or paste sa screen yung mga previous stock chart analysis videos ko para mapanood nyo yun at use it as your reference with this video so you can revisit yung mga analysis ko sa mga stocks na to noon and the recent ones of course. So thank you for watching this video.